Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, ka-person. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging successful na communicator. Sa video na ito, malalaman mo kung ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin once na nasa stage ka na or nasa floor ka na habang nasa harap ng maraming tao. Usapang communication ulit tayo. Okay, simulan na natin. Huwag na natin patagalin pa. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para maging successful na communicator ay yung think about your audience. Minsan ka na ding naging isa sa mga tagapakinig. Minsan ka na ring naging isa sa audience. Ano ba yung mga bagay na ayaw mong marinig sa speaker? Ano ba yung mga bagay na ayaw mong ginagawa ng tagapagsalita? Kung ano man yung mga bagay na yon, yan yung wag na wag mong gagawin once na ikaw naman yung magsasalita sa harap ng maraming tao. At dahil think about your audience, pakiramdaman mo kung ano man yung ginagawa nila habang nagsasalita ka. Siyempre, kahit hindi sila nagsasalita, kasi ikaw yung nagsasalita di ba? Kahit hindi sila nagsasalita, mararamdaman mo yan base sa expression ng mukha nila. Base sa body movement nila. Kung nagre-raise ba sila ng eyebrows, kung hinihikab ba sila, kung nakikipagdaldalan ba sila sa mga katabi nila. Yun yung mga bagay na magpaparealize sa'yo na hindi mo pa nabibigay yung best mo sa pagsasalita. Next tip para maging successful na communicator, vary your vocal tone. May mga times na kailangan mong maging modulated yung voice mo. May mga times din naman na kailangan mong ibaba yung tono ng pananalita mo kung kinakailangan. Kasi kung yung tono ng pananalita mo talagang pantay na ganyan lang talaga, hindi man lang tumataas, hindi man lang bumababa, nakakaboring yun para sa audience. May mga times kasi na kailangan mong itaas yung tono ng pananalita mo, depende sa importansya ng sinasabi mo. Depende sa importansya ng information. At may mga times din naman na kailangan mong ibaba yung tono ng pananalita mo kasi yun yung kailangan. Pero syempre, mataas man or mababa yung tono ng pananalita mo, kailangan naiintindihan at naririnig nila. Next tip para maging successful na communicator, be clear and concise. Paano nga ba nagiging magulo or nagiging malabo yung speaker? Ito ay kapag masyado siyang mabilis magsalita. Okay lang naman na maging mabilis magsalita basta naiintindihan, basta wag lang yung sobrang bilis. Bukod pa dyan, ay kapag nauutal-utal yung speaker, syempre hindi komportable bilang tagapakinig na nauutal-utal yung speaker kasi hindi mo siya maiintindihan. At isa pa, yung sinasabi ng speaker ay hindi ayon sa pagkasunod-sunod. Pabago-bago siya ng sinasabi. Dapat kasi, kapag ganito, dapat ganyan. Ay, hindi pala, mali pala. Dapat ganito pala. Ay, hindi, parang tama lang eh. O, tama lang pala eh, kasi ganito dapat. Tapos, ang gulo. Isipin mo kung ikaw yung isa sa mga tagapakinig, maguguluhan ka rin, di ba? Kasi pabago-bago yung sinasabi ng speaker eh. Di mo alam kung ano ba talaga yung totoo. Kaya dapat, be clear and concise. Paano magiging clear and concise yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao? Nangangailangan ito ng sapat na preparation. Next tip, para maging successful na communicator, speak with confidence. Paano mo ba maipapakita na confident ka sa mga sinasabi mo? Ito ay kapag ginagamit mo yung kamay mo, ginagamit mo yung hand gestures mo kapag nagsasalita ka. Yes, maiintindihan ka pa rin naman ng audience mo kahit pa bibig lang yung ginagamit mo sa pagsasalita. Pero kung gagamit ka ng hand gestures, mas lalo nilang maiintindihan. Mas lalo itong magiging malinaw sa kanila. At isa pa para maipakita natin na meron tayong confidence sa mga sinasabi natin, ito ay kapag meron tayong proper posture. Kaysa naman lagi kang nakayuko kapag magsasalita ka. Hindi ka man lang makatingin sa kanila. O kaya naman yung dalawang kamay mo nasa likod. Paano ka maiintindihan ng audience mo niyan, di ba? Or paano magiging interested yung audience mo kung ganon yung ipapakita mo sa kanila. At isa pa, para maipakita mo na confident ka talaga,
Dahil nag-iisa ka lang sa floor or sa stage, yung floor or yung stage, gamitin mo. Lakarin mo. Siyempre, ang dami-daming taong nasa harap mo eh. Ang dami-dami mong kausap. Para naman yung audience mo, hindi inaantok. Dahil kapag ginagamit mo yung buong stage or yung floor, may mga body parts din silang gumagalaw. Sinusundan ka nila. Kaya, ang mangyayari, hindi sila aantukin sa speech mo. At ito ang pinaka-the best para maipakita natin na meron talaga tayong confidence humarap sa maraming tao. Ito ay kailangan nating pag-aralan, kailangan nating paghandaan kung ano man yung sasabihin natin sa kanila. Para naman kapag nandun na tayo sa harap nila, hindi tayo kakabahan. Kasi kung ikaw bilang isa sa mga audience, makikinig ka sa speaker na kinakabahan, nanginginig-nginig yung boses niya habang nagsasalita. Kahit pa maganda yung sinasabi niya, hindi komportable para sa'yo na makinig. Next tip para maging successful na communicator, think before you speak. Yes, kahit pa pinaghandaan natin ng sobra yung sasabihin natin sa harap ng maraming tao, adlib pa rin tayong magsasalita sa kanila. Kasi yung audience natin, kahit pa gaano kaganda yung sinasabi natin, kahit pa gaano ka-informative yung sinasabi natin sa kanila, magkamali lang tayo ng konti, yun kagad yung mapapansin nila eh. Yun yung papansinin nila. Yun yung babarahin nila sa isip nila. Lalo na kung tayo yung speaker na merong sense of humor, yung sense of humor, kusang lumalabas sa bibig natin yan, di ba? Dahil nagsasalita ka sa harap ng maraming tao yung nasa harapan mo. Iba-iba sila. Maaring yung sasabihin mo, maaring yung biro mo ay okay lang para sa iba. Pero para sa iba, nakakasakit pala. Kaya think before you speak. Pag-isipan mong mabuti kung ano man yung i-deliver mo sa harap ng maraming tao. Next tip para maging successful na communicator, maintain eye contact. Kanino ka ba nakikipag-usap? Sa kisame? Sa floor? Sa libro? Or sa palad mo? Siyempre, nakikipag-usap ka sa harap ng maraming tao. Kaya, maintain eye contact. Para naman nagiging interesado silang makinig sa'yo. Yes, may mga times na mapapatingin ka sa taas or sa baba dahil iniisip mo yung mga salitang sasabihin mo, pero siguraduhin mo na pagkatapos nun, bumalik kang tumingin sa mga taong nasa harapan mo. Kapag meron kang kausap, tapos yung taong kausap mo, nagsasalita siya, hindi man lang siya makatingin sa'yo, sa tingin mo, magiging interesado ka kayang kausapin yung taong yon? Siyempre, hindi, di ba? At isa pa, bilang speaker, bilang tagapagsalita, kung magsasalita ka sa harap ng maraming tao, tapos hindi ka man lang makatingin sa kanila, ibig sabihin nito, hindi ka confident sa mga sinasabi mo. At yun yung mga bagay na dapat natin gawin para maging matagumpay yung pagsasalita natin sa harap ng maraming tao. Tips, how to be successful communicator. Ngayon, gusto mo bang malaman kung paano maging magaling sa pagsasalita? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaring nandito or nandito. Click mo lang, mapapanood mo na. Bye for now!